nilikha ng langit at lupa at buong anumang nandito ay pawang nilikha ng Allah. Unang nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala ay nilikha si Adan. Nilikha si Adan, walang nanay, walang tatay mga kapatid. Nilikha si Adan, tandaan niyo po kapatid, walang nanay, walang tatay. At saka pangalawa, lumikha naman ng Panginoon, galing kay Adan, walang nanay, walang tatay. Yun po ay si Eva. Ang Panginoon ay kumuha sa tadyang ng lalaki ng isa at nilagay at ginawang babae. Kung bibilangin po natin mga tadyang, yan po ay hindi po tuwid, yan po ay baluktot. Yun po ay kulang ng isa sapagkat yun ay kinuha ng Allah. Yun na napaka-scientific ang Biblia mga kapatid. At yung pangatlong paglikha, ang Panginoon ay lumikha ng mga hayop. Anong hayop? Lumikha siya ng hayop ayon sa, ang hayop kasi iba ang pagkalikha sa tao. Ang hayop ay nilikha ng Panginoon, walang pag-iisip pero may pagnanasa. Huwag mong sabihin ng aso may pag-iisip kasi nautusan mo, tulad ng mga kinay, nautusan mo, wala yang isip, yan po ay pagnanasa lang po kapatid. Kasi ang aso, pag sinabihan mong papatayin kita ngayon, hindi niya alam. Di sa kasabot, kung sa imo giingon na, patyon ka, di kasabot. Kung may pag-iisip ang aso, na kakatayin ko siya ngayon, tatakbo siya. Kaya po, ang mga hayop ay binigyan po ng Panginoon ng pagnanasa. Kasi kung binigyan ng pag-iisip, ang mga hayop, hindi natin sila makakain. Halimbawa, yung isda. Kung ang isda may pag-iisip ng kapatid, hindi po tayo makakain ng isda. Di nakakaog isdaan eh. Kaya makasabang pa sila, mapuputon sila. Ang dagan sila gayo. Sanglit, ang Allah naglikha siya sa hayop magitan, may pagnanasa pero walang pag-iisip. Ang kabaw, lahat ng nilikha ng Allah ay puro pagnanasa, walang pag-iisip. At saka nilikha naman po ang anghel. Ang mga anghel po ay nilikha po ng Allah sa liwanag. Sila ay walang pag-iisip. Sirong mayroong pag-iisip pero walang pagnanasa. Ang mga anghel ay may pag-iisip pero hindi sila nagnanasa. Kung ano man po ang utos ng Allah, yun po ang kanilang sinusunod. At dating po tayo dito kay Jesucristo. Si Jesucristo po ay isinilang ni Maria. Si Jesucristo may nanay pero wala po siyang tatay. At tayo, nilikha po tayo ng Panginoong Allah, may nanay at merong tatay. Kung ating titingnan, ang lahat po ng ating binanggit, mas nakakaiba po, nakakamangha po yung paglikha kay Adan. Kasi si Adan, nilikha po siya walang nanay, walang tatay. Si Jesucristo, may nanay pero walang tatay. Kung bigyan natin ng pagsamba, dapat sambahin natin si Adan. Kasi si Adan, nilikha siya walang nanay, walang tatay. Si Jesucristo, nilikha lamang siya galing sa Espiritu Santo. Nilikha siya, dumaan sa perta ni Maria. Nilikha siya, may nanay, pero walang tatay. Maliit lang po ang kahamdi natin na kapatid. Si Jesucristo po ay katulad po natin, kumakain siya. Dumudumi, kumakain, umiinom, naglalakad. Yun po si Jesucristo ay pareho lang po sa atin. Bakit sa sinamba ng mga tao? Na sinabi po sa Diyos, samantalang si Jesucristo sinabi niya sa banal na Quran, wa'udhu billahi minasyaitanirrajim, ala inni abudullahi ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bisalati waz zakati ma dumtu hayya wa barran biwalidati wa lam yaj'al min jabariya wassalamu alayna yawma ulidtu yawma amutu yawma uba'asu hayya dalika Isa ibnu Maryam yaqulul haqqil ladzi fihim yantar. Sinabi ni Jesus Christ, ako po ay anak ni Maria. Kala ini Abdullah. Ako po ay alipin ni Allah at ako ay anak ni Maria. Malinaw po sa Quran. Siya ay anak ni Maria, alipin ng Allah, sugo ng Allah, propeta ng Allah, at binigyan ko siya na magbigay po ng sadaka at magbigay po ng kawang gawa. Yun po si Jesus Christ. Katulad lang po natin.
Kalain ni Abdullah, alipin po siya ng Allah. Hindi po siya, wala po siyang sinabi na siya po'y Diyos. Wala po mga kapatid. Dapat po natin mga kapatid na pag-isipan po natin. Dapat po natin pag-isipan mga kapatid, isipan po natin maayos na talaga kung tatanggapin po natin ang katotohanan ay